I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, and this is breaking news. So, di ba? Sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Oh, shout out sa mga Marcos Loyalist na naghihintay. Oh, at siyempre, wini-wish nila na si Secretary Remulla ang magiging susunod na ombudsman. Ito po ang kinatatakutan ng mga DDS. Shout out kay Amy Marcos. Pinakaayaw niya si Secretary Remulla. Alam niyo may kasabihan no? Kung sino pa yung ayaw na ayaw mo, yun pa ang magiging magiging hiranging magiging ombudsman. Well, congratulations kay Secretary Remulla as a new ombudsman. Goes. Guys, breaking news. Today is October 7, 2025. Sabi po ng Daily Tribune. Basahin po natin para kumpleto detalyado, Sabi dito mga kababayan, Boying is the new ombudsman. Just in, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as appointed Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla as the new ombudsman. Nako, masakit ito sa banks sa mga DDS. Mga beswa, ano po ang kapalagayan nyo? Lalo na kaya Senator Amy. Lalo niya sasabihin na maitim na ang kulay ng Pilipinas. Kayo lang po ang nagsasabi niyan Kayo lang po nagsasabi niyan. Kasi ang Pilipinas ay napakaganda. Maraming tanawin. 7,000 plus islands ang mayroon sa atin. Pasya din nyo yun, mga DDS, para magiging maliwalas ang kaisipan ninyo. Wala kayong magagawa. Pag si Pangulong Marcos Jr. ang kumilos. Even, no? Sa mga votes na nakuha ng mga 7 applicants ng kumbaga kasama dun sa shortlist ng ombudsman applicant, si Secretary Remulla nakakuha ng 5 points, 'di ba? 5 votes. Sabi ko nga, kung dadagdagan ni Pangulong Marcos Jr. ng 5 votes or more than that, 10 votes, 15 votes. Kung 5 votes naman, idagdag niya 10 votes. So, ibig sabihin lamang siya. Kaya nga sabi natin, kay Pangulong Marcos Jr. nakasalalay po ang susunod na ombudsman. Kahit sabihin mo mayroong mga score votes itong mga GBC natin, at maraming salamat din sa kanila, especially kay Congressman Loistro, isa sa mga siyempre bumoto kay kay Secretary Remulla. And siyempre mas lamang pa rin po ang Pangulo. Yan ang pakatandaan nyo. Senator Amy, paano yan? Ay, sakit sa ulo. It's hurt. I'm a loser, sabi ng mga DDS. Delikado kayo ngayon. Tagilid. Ako'y masaya. And of course guys, ito naman ang gusto ko naman, si Secretary Boying na lang. 7 years yan hanggang matapos ang Pangulo sa kanyang termino, still pa din siya ang sekretary ng ombudsman. After 7 years, siyempre mag-retired na yan. Diba? Congratulations kay Secretary Remulla. Pero mga kababayan, this is my question naman. Sino po ang magiging DOJ Secretary? Question mark. So, abangan po natin, sino po ang magiging DOJ Secretary? Medyo masilang na trabaho din yan, mga kababayan, Masilang talaga yan. DOJ Secretary ka. Sino kaya ang mapipili? So, I hope, si Director Jaime Santiago, pwede siya doon. Pero, napakagaling ni Director Santiago sa kanyang posisyon as MBI Director, mga bes. Di ba? So, dahil dyan, mga kababayan, sabi po ng mga nagko-comment ng mga DDS. Sabi dyan, the chosen one talaga to even though nag-agree sa bend the law.
Hindi, ibig sabihin, wag nyo lang kukunin doon sa sinasabi na bend the law. It doesn't mean naman ay agree, no? May explanation pa po yun eh. May explanation pa. Huwag kayo masyadong tira ng tira. Alimin nyo muna kung ano ang mga ibang anggulo or ibig sabihin ng bend the law. Hindi naman natin iisang tabi ang batas. Nandyan yan eh. Bawal ang lumabag sa batas pero may explanation yun. Ito naman itong mga dilis na ito. If no people power, then they are powerful. No one can stand in their way now. Of course naman, 'di ba? Nagtatrabaho mga 'yan para sa mamayang Pilipino. Hindi sa mahilig sila sa pabor-pabor, wala sa panahon nila. Wala sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Yung paboran mo ang isang kriminal, no. Sa panahon ni Digong lang 'yon. Wag kayong ingot ano. 'Di ba what happened to Supreme Court PH? There's no happen. Ayan po ay legal ang talaga sa kanya. Wala na po kayong magagawa doon. Wala na po kayong magagawa doon. Legal po 'yan. Hindi yung sabihin niyo, kasi pabor pa. No, hindi, that is not pabor. Ang pagkatalaga kay Secretary Remulla. Yan po talaga ay nakikita sa kanyang kredibilidad ng kapagkatao niya. At saka fit na fit siya naman talaga doon. Di ba? Bakit? Galit na galit kayo kay Secretary Remulla. Ba't ayaw nyo magiging ombudsman? Sige nga, bakit? Ayaw nyo ba maimbestigahan yung mga anomalya? Sa mga korupsyon? Ayaw nyo yon? Gusto nyo kasi walang naninita. Gusto nyo, okay lang. Thank you very much na lang. Ganon. Wala na tayo sa panahon ni Digong. Sa panahon pa na tayo ni Pangulong Marcos Jr. ngayon, kayo naman, ayaw nyo ganon na imbestigahin? Gusto nyo, thank you na lang? Kalimutan na lang, ganon. Hindi pwede. Kailangan sampahan ng kaso. Sabi nga ng Pangulo, due process, mga kababayan. Ay, naka. Sabi po dito, may nagmura pa. Nako, si BP punterya niyan. Hindi naman ganon. Hindi naman si Sara Duterte ang punterya. Kung nagkasala naman talaga si Sara Duterte, why not, di ba? Dapat lang sampahan ng kaso, kaya nga na impeachment eh. Huwag kayo nagmamagaling kayo, wala kayong kagaling eh. Di ba? Justice career, experience, personnel versus appointed. The President naglaban-laban sa ombudsman. Ano nga pa nga ba? Bakit? Sang-ayon kayo. Bakit hindi kayo sang-ayon sa pagka-appointe kay Secretary Remulla? Anong problema nyo sa kanya? Inaaway ba kayo? Ninakawan ba kayo? Di ba hindi? Kayo lang ang gumagawa niyang istorya eh. Di ba? Totoo yun. Itong mga DDS kasi, mahilig gumawa ng istorya sa sarili nila. Di ba? Pinapasama nila. Wala nga ginagawang masama ang tao sa inyo. Ginagawa nyo ng istorya. So, sinong gusto nyo ilagay? Sa pagka-ombudsman, si Topacio. Wala na, patay ng ekonomiya ng bansa pag si Topacio. Ito na sinasabi ko, number 1 ombudsman check na. Meron na pang coming soon, COA. And by Comelec at ang nabakanting DOJ, itong mga mababakante kasi nag-retired na ang mga mumuno at ito lahat ay appointed by the President para lahat na may kaso sa kanya, partida at mga flash out sa baha, Clear Castro. Ayan silang lahat, mapapawalang sala. Di tayo, mga Pilipino ay kumikilos na. Huwag nang hintayin na maitbulaga. Hindi ganun. Mali yung mga pananaw nyo. Wala na talagang asensyong Pilipino. Ay sus! Utot nyo, tumigil nga kayo. Anong walang asenso? Kayo lang nagsasalita kasi mga anti-Marcos kayo. May asenso ang Pilipinas. Ang daming magagandang nangyari sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Si panahon ni Digong, umasenso bang bansa? Mga epal kayo talaga. Wala. Nga tayo, people power na talaga. Ay sus, matagal nyo na sinasabing people power. Nagtagumpay ba kayo? Nilangaw nga yung rally nyo. Kailangan natin na wala nangyayari sa Pinas. So, si baga DDS nga naman, utak tae. Di ba? Yung mula 2022, di ba? Paplano nyo, magdi-distab para patalsikan ng Pangulo. Nagtagumpay kayo? Hindi.
Kasi ang Panginoon, nakikita nyo kung paano mamuno ang Pangulo. The best president ever. Ulitin nyo, magpipoflower. Tingnan natin kung magtagumpay pa uli kayo. Hindi na kayo nadala-dala. Di ba? Sa pinagagawa nyo, wala naman nangyari. Puro bangaw naman ang mga bisita nyo. So yun mga kababayan, malinaw na malinaw. Si the new ombudsman, Secretary Boyeng Remulla. Yahoo! Iyak mga DDS. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.